Aprobado na sa Davao City Council ang local shelter plan sa syudad nga gilaumang makabenepisyo sa libuan ka magbanay nga wala pay balay. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-uusapan po natin itong shelter program na lungsod ng Davao. Ang City Council po ng lungsod ay aprobado na yung local shelter plan o until 2031. Ano ba yung shelter plan? Ito yung shelter, bahay, tirahan. Yun po yung plano ng government na actually may program na nito ongoing at merong mga zonification yan. Ibig sabihin, pag ito lungsod ng Davao, merong area dyan na para lamang sa factory, industrial zone. Merong area dyan na residential. Generally, mahirap mong pagtabiin yung factory na umuusok sa mga bahay. So, dapat hiwalay. Meron ding tinatawag na educational institutional zone para sa mga estudyante. Meron ding mga tinatawag nating entertainment zone na kung saan nandun lahat yung mga nightclub and among others at hindi mo pwedeng ipaglapit yan sa simbahan or sa school. So, yung pagplano po ng gobyerno sa isang bayan ay nakalagay yan sa magandang plano. Kinoconsider dyan yung sloping, yung daloy ng tubig. Then, kinoconsider dyan yung port. Hindi mo naman pwedeng ilagay yung industrial zone, yung factory, doon sa bukid. Dadalhin pa yung produkto papuntang sa port. Kung you can put it there, na malapit sa pantalan, mas maganda. So, yun po yung tinatawag nating zoning, Comprehensive Land Use Plan or CLUP. Komprehensibang plano sa isang munisipyo or sa isang syudad or probinsya para hindi po magiging chapso yung ating tirahan. Hindi naman po pwedeng mag-halo-halo. May cementerio dyan sa gitna, may residential, merong punerarya dito, malapit sa residential. So, may mga concern. Karamihan dyan yung social impact nito sa pag-iisip at kultura ng tao. That is why we have to plan it out. Now, in the city of Davao, meron kami natawag na shelter plan. Saan ilalagay yung mga bahay? Saan ilalagay o anong klase ng bahay na gagawin? Dati, by practice, lalagay mo sa isang area, malaking area, magtatayo ka ng bahay, relocation site or shelter program. Pero kakain ng maraming lupa. So, ang ginagawa ngayon, yung parang tenements, yung parang bahay na parang condominium na. Doon na ilalagay, may kwarto-kwarto na yung mga tao. And most of the time, nilalagay ito sa malapit sa mga faktorya para po yung mga nakatira doon, hindi na pupunta ng malayo pa, hindi na maglalayo yung biyahe. Because this will bring down the transportation cost. Now, ang lungsod ng Davao, of course, we have to look at yung mga nasa danger zone. Ano ibig sabihin danger zone? Malapit sa dagat. Panahon ng mga amihan or typhoon, lumalaki yung dagat, so tinatamaan sila. Baha, yung yung sa tabi ng ilog. O ito po yung mga plano na dapat ma-prioritize sa shelter program. And of course, yung natural course ng tubig, dinadaanan ng tubig. Hindi mo maiwasan kasi, yung iba na sa probinsya, naghahanap buhay dahil walang hanap buhay sa bukid dahil may problema sa peace and order in the past. Pupunta sila sa syudad. Hindi nila alam na yung pag nasa city ka, napakahirap din, especially sa housing program. Napakamahal. So, presently, approve po ng lungsod ng Davao yung local shelter plan hanggang 2031. So, mahaba na panahon na plano. Ito po yung isang programa ng mga Duterte dito sa lungsod ng Davao. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas po. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays.
follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.